Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. Yun no. For today's video po ay nandito po kami at nagkakape dito sa bahay. Then after po nun ay eto paalis po kami nila Lito. Nagre-ready po kami nila Lito kasi magpapabunot po ng ngipin si Lito, si nanay at yung isang kapatid ko. Sabay-sabay na po sila na magkakasama na po para isang lakaran na lang po. At ito po yung isa po sa goal namin ni Kuya Lito, bakit po kami dito sa Tarlac. Mas mura po kasi dito kasi public lang po yung pinupuntahan namin at syempre kung saan po tayo mas makakamura ay doon po tayo. Marami pong purpose yung pag-uwi namin dito kaya medyo magpapalipas po kami ng mga ilang araw po dito kasi marami po kaming purpose dito bakit po kami umuwi. Ito po yung isa sa goal namin na matapos bago po kami bumalik ng Manila at Caloocan. At yun na nga po, nandito na po kami sa biyahe. Papunta po doon sa bahay ng aking kapatid or sa bahay nila na tinitirhan. Yun, nagbibiyahe na po kami at ito papakita ko po sa inyo kung ano po yung madadaanan namin dito sa lugar namin. Napakaganda po at napakapayapa ng kalangitan yan. Napakaaliwalas po. Pinagbigyan po kami ngayon, hindi po nagulan kasi pupunta po kami sa pagamutan ng ngipin. So ayan, ito po yung ating maaliwalas na panahon ngayon. Napakaganda po, 'di ba? Napakasarap sa pakiramdam ang makakita ng ganitong kaaliwalas na kapaligiran. Peaceful po ba? Ayan. Napaka gaan sa pakiramdam pag ganito lagi yung nakikita mo. Pero syempre hindi naman natin pipiliin lagi itong ganito dahil ang ating hanap buhay ay nandoon pa po sa Manila. Pero malay po natin baka bukas makalawa ay dito na rin po tayo mag-i-stay or magpo-for good sa probinsya namin. So yun, kasi mas gusto ko pa rin naman po yung mag-for good dito sa probinsya kasi nga po ay mas marami kang pwedeng gawin na dahil pwede pong maghanap buhay or pwedeng mag-alaga ng mga animals or mga hayop, yun, mga manok, ganon, kambing, baboy, pwede po, pero syempre kukuha at mag-iipon po muna tayo ng puhunan. Yan, puhunan sa ating pangkabuhayan dun sa Caloocan. Yan. Kaya po naghahanap buhay at pinipilit po namin ni Kuya Lito para po makaipon kahit papano at makapagpundar din ng mga dito sa probinsya. Kasi kaya hindi pa naman po kami nag-i-stay dito dahil wala pa naman po kaming matitiran dito. Kita nyo naman po yung upload ko nung nakarang araw na ganito pa po yung bahay dito sa probinsya. Kaya yun, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na na hindi pa tapos tong aming bahay dito. Kaya yun, syempre sana makaipon at makapagpaayos muna tayo dito sa bahay kasi at hindi pa naman po ito wala pa tayong titirhan po dito kasi kumbaga dito siping-siping pa po sila nanay ko, yung mga kapatid ko, kaya mas maganda rin naman po pagdating ng araw ay magkaroon din po tayo ng sarili ditong lupa na maliit kahit tatayuan lang natin ng bahay at matatamnan ng kaunti, panggulay-gulay at syempre pwede nating pang-alagaan ng mga kahayupan or mga hayop. So yun, mga animals yun. Baka naman po kasi kaya po iniiba-iba ko yung tawag ko sa mga animals kasi baka mamaya mag-iba na naman po yung inyong pantingin or pandinig sa aking mga sinasabi. Pero yung aking binibigkas po ng mga kahayupan ay yung ating pong mga animals. Yun. Yun lang po kasi yung nakasanayan ko pong tawag sa mga animals or yun yung kasanayan namin dito sa aming probinsyang tawag sa mga animals. So yun. So yan po, balik po tayo dito sa aming pupuntahan. Dadaanan na po namin yung aking kapatid. At silang mag-asawa po ay nagmotor na single. Kaya yung aking pamangkin ay kinarga na po ng aking mother. Yan. Sinama po niya yung bata niyang anak kasi mauuna naman po siya. Iuuna na po namin siya sa pila kasi may bibi nga po siya. Wala naman po kasi mapangiiwanan kasi nagpapa-breastfeed pa po siya. So ayan, ito na po muna ulit ang ating mga madadaanan. Napakaganda po, napakaaliwalas dito sa may bandang lugar namin. Kaya
kung sa papasyalan lang naman po na magagandang tanawin ay hindi naman papahuli itong aming pinagmamalaking bayan or lugar. So ayan po, nasa irrigation naman po tayo. Yan, irrigation po yan. Matagal na po yung mga yan. At dyan po kami dumadaan nung ako'y nag-aaral po ng high school. Maya-maya po ay madadaanan po namin yung aking pinagpasukan ng high school nung high school po kami. Ipapakita ko rin po sa inyo para naman po mai-share ko kahit papano yung aking munting background nung ako'y nag-aaral. At yun na nga po, malapit na po tayo dito sa aking pinag-aralan ng high school. Papakita ko po sa inyo ang aking pinanggalingan na high school. At syempre proud po ako kasi maganda na po ito ngayon. Ito pong isa ay barangay hall po to. Yan. At itong katabi po ito na po yung high school. At yan na nga po ang aking pinanggalingan na high school. At syempre proud po ang inyong lingkod bilang nag-aral po dito sa Kaanamungan National High School. Meron po itong katabing elementary din po, pero hindi po ako dito nag-aral. Yan po yung elementary, pero hindi po ako nag-aral dito. At sa amin pong baryo, doon po ako nag-aral ng elementary. Pero gayon pa man po ay proud pa rin po ako na dito po ako nag-high school sa Kaanamungan National High School. Yan. Thank you very much po sa lahat ng naging teacher ko dyan, naging kaibigan, lahat po kayo. At sa iba pong mga nakasuporta po sa akin hanggang ngayon. Yan, yung teacher pong umampon sa akin dati, Nanay Fe Collado. Thank you very much po. Alam ko naman po na retired na kayo, kaya maraming salamat din po sa pag-alaga at paggabay ninyo sa akin noon sa akin at syempre sa pagmamahal. Yun, maraming salamat po. At syempre sa iba ko pang mga teacher, hindi ko na po kayo iisa-isahing banggitin at baka may makalimutan pa ako sa inyo ay may magtampo. So yan, maraming salamat po sa lahat po ng mga naging kaklase ko dito, naging kaibigan. Yun, syempre lahat na po kayo. Magandang araw po at proud po ako na nakasama ko kayo dito sa National High School, Kaanamungan National High School. So ayan, patuloy po kami sa paglalakbay yan. At yun, punta nga po kami sa pagpapabunot. Marami po kaming nadaanan, marami kong naalala na mga experience sa mga nadaanan naming lugar na dati nakaranasan ko nung high school ako at elementary. Pero proud ako na nanggaling dito sa lugar na to kasi ngayon magaganda na, napakadami ng mga bahay na malalaki. Dati po ay itong mga nadadaanan ko na to, itong mga nakikita nyo ay kukunti po dati ang bahay dito. Pero syempre napaka proud ko po kasi umaayos at gumaganda na itong aming lugar at dumadami na rin ang malalaking bahay. Senyalis lamang po yun na ganun kasisipag, ganun katsiyaga ang mga kababayan at kalugar ko para naman magkaroon sila ng bahay na malalaki. At ito naman malapit sa tinitirhan ng aking kapatid na elementary. So yan, papunta pa rin po kami doon sa Pagamutan. Malapit na po kami at ito po yung makikita ninyo sa tuwing kayo'y dadaan at papunta kayo sa Pagamutang pinuntahan po namin sa dentist po. Ayan, ang cute po ng bahay na to at ginagawa pong resort po pala to, sabi ng aking kuya at ang aking nanay. Napakaganda po kaya kinuhanan ko po ng video at may pakita at may share ko rin po sa inyo kasi syempre gusto ko lahat ng pinupuntahan ko ritong lugar sa amin, lahat ng aking gagalaan o kaya pupuntahan ay i-share ko sa inyo kasi parte na po kayo ng buhay ko, parte na po kayo ng aming araw-araw at syempre alam ko naman po na minamahal nyo kaming mag-asawa, kaya gusto ko lahat ng journey namin simula noong nagumpisa po kaming mag-vlog ay gusto ko ma-share sa inyo, lalo na po itong ganitong magaganda at masasayang buhay namin. Ito po irrigation yan. Maganda po at napalaliman na po. Medyo malalim na po yan. Dati po kasi ay mababaw lang yan. Pero irrigation po yan ng barangay. At yan po kami dati mga naliligo din. Yan. At yun na nga po, sa pagkakataon po pala na to ay pauwi na po kami. Galing na po kaming nakapagpabunot. Hindi po nakapagpabunot ang nanay ko dahil inuubo daw po siya, hindi daw po pwede. At yung aking kapatid naman po ay may inaalaga ang baby.
magbubuhat-buhat daw po siya ng baby kaya hindi pa po pwede pong bunutan. Kaya sa makatwid at sa madaling salita ay si Kuya Lito lamang po yung nabunutan. Yan. Buti po at nabunutan rin pa kahit papano si Kuya Lito kahit hindi po nabunutan ang aming ibang kasama. Pero syempre, may mga susunod na araw pa naman po kasi babalik pa po kami doon kasi ang goal po namin ni Kuya Lito ay may pabunot ko na po lahat ng ngipin niya kasi bukod po sa lagi po kasing nasakit, sira na rin po kasi. Kaya mas maigi na, sabi ko nga po sa kanya, mas maigi nang ipabunot na lang po namin lahat para naman po hindi siya nahihirapan kasi lagi po siyang sumasakit yung ngipin niya. Minsan nagkakasiyahan po kami rito. Andun po siya sa isang tabi. Yun po pala masakit na po ang ngipin. Kahit hindi po kasi niya pinaparamdam sa akin minsan na sobrang sakit ng ngipin niya kahit tumingi na lang siya ng gamot. Alam ko at kilala ko si Kuya Lito kung nahihirapan siya sa sakit ng ngipin niya. Kaya sana ipag-pray po natin na mabunot na po lahat ng ngipin niya bago po kami bumalik ng Caloocan para naman po wala nang nasakit sa ngipin ni Kuya Lito. Maagang-maaga pa po kami umalis kanina pero ngayon ay inabot din po kami ng tanghali bago po makauwi kasi syempre ano po doon sa pinuntahan po namin mura po kasi kaya madami pong pila. Yan. Napapila po pa po kami kaya yun inabot pa po kami ng tanghali. Pero okay lamang po kasi food po sa mura ang kanilang singil doon ay okay naman po yung benefits nila at okay lang din naman po yung pagbubunot nila. At syempre mas okay kasi nabunutan po si Kuya Lito ng ngipin. So yan na nga po, nandito na po kami sa bahay. Hindi na po kami nakapag-vlog nung pagpunta po namin sa pabunutan ng ngipin. Ayan, si Kuya Lito po ay pinabunutan po namin. Dapat po kasama niyang papabunutan yung sinanay ko at yung aking kapatid na isa. Kaso si Kuya Lito lang po yung nabunutan kasi nga hindi pwede sinanay ko kasi may ubo daw at yung kapatid ko ay may alagang bata at nagpapadede. So yun, napagbunutan po natin si Kuya Lito ng dalawang ngipin. Dalawang ngipin lang po yung hinaya ngayon kasi yung iba the next day naman daw. Pero ang goal po namin kaya po kami umuwi dito ay bago po kami bumalik ng Caloocan ay matapos ko siyang pabunutan lahat ng ngipin niya. Kasi bukod po sa nasakit, sira na po lahat yung ngipin ni Kuya Lito. So yun, kumusta Kuya Lito yung pagpapabunot mo? Yung ano naman, hindi siya masakit sa una. Kaya lang siguro sumakit siya. Gawa ng malalim yung yung ngipin. Ganyan? Ganyan po. Po. Ano ba po yun? Minaputol pa po yun. Nabunot sa... Yung nakabaon lang po yung gano'n yung Kasi nga po, malapit na po siya sa bagang. Yan. At yung pinauna po namin ipagbunot ay yung laging nasakit. Ito po kasi bagong mag-holiday ay ilang araw kang nasakit ang ngipin, no? 3 ata, tapos sunod-sunod po. So, kaysa uminom po siya ng gamot at maigi na pong ipatanggal kasi bulok na rin naman, sira na. Kaya, yun. At saka sa mga concern kay Kuya Lito na ipaayos yung ngipin niya, yun. Hindi na po kasi maayos ang kailangan na po tayo bunutin. Kaya yun, inuunti-unti po namin ipabunot. Kasi hindi po daw kaya na minsan ng bunot lahatan. So, kung hanggang ilan yung kaya pong bunutin kay Kuya Lito ay yun lang. Kanina po nagsimula po siya sa 2. The next day po na pagbalik namin after 3 days, hindi ko po alam kung ilan naman yung susunod na bubunutin kay Kuya Lito. So yan, kakarating lang po namin, nakainom na rin po siya ng gamot at napakain na rin po siya kasi sumasakit na rin po yung ngipin niya kanina. Yan. Medyo hindi pa po masyadong naampat yung kanyang pag-bleed yung kanyang binunutan. Pero magiging okay naman po yan kasi may reseta naman yan. So, thank you po sa mga nakakapansin po sa ngipin ni Kuya Lito na sana tanggalin daw or ipaayos. Yun po yung goal namin kaya po kami umuwi rito. Yun yung isa sa goal namin na matapos bago po kami bumalik ng Manila.
So yun, thank you po sa tumulong. Yun, thank you sa tumulong sa amin para singipin ni Kuya Lito. Hindi na po kita babanggitin, alam mo na po yun kung sino ikaw. Thank you very much po sa inyo. Diyos na po yung bahalang magbalik sa inyo ng kabutihang loob ninyo para sa aming mag-asawa. Syempre, hindi lang sa aming mag-asawa, sa buong pamilya ko po. So yan, Kuya Lito, ikaw naman. Yun po, maraming salamat po at yun po, hindi po ako masyado makapagsalita basta alam niyo na po yan. Maraming salamat po sa tulong sa amin. Mag-asawa po. Apo. Hindi pa po siya masyadong makapagsalita kasi medyo nagbiblib pa po yung kanyang kakatanggal lang po kasi namin ng cotton, medyo nag-bleed pa po. Pero after po ng ilang minuto, I'm sure naman na magiging okay na po to. At yun, siguro hanggang dito na lamang po muna. At yung umpisa po nito ay, yung intro po nito ay, yun po yung pagpunta po namin doon sa pabunutan. Pero alam naman po ninyo na lahat ng ganon, ng private clinic or whatever ay bawal po yung vlog doon, kaya hindi po ako nakapag-vlog doon. So, yun, eto na lang po muna yung pagpunta at yung ngayong nakauwi na po kami. So, yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawa sa pag-suporta sa amin ni Kuya Lito. Siguro, hindi ko po alam kung madudugtukan po to ng shoutout, pero I'm sure na kung hindi po ngayon o ngayong vlog na to o sa susunod po na vlogs ay magbubukod po ako ng oras para sa inyong mga nakasubaybay po sa amin at nakasuporta po lagi sa amin para po ma-shoutout naman po kayo. At syempre, mapasalamatan sa lahat ng papasalamatan. Thank you po. Sana wag po kayong magsasawa at isa lang po ang aking nilalambing. Patuloy po sana tayong mag-share, mag-like at mag-comment sa ating mga video para naman po sa ganon ay marami pa po makakilala sa amin ni Kuya Lito at marami pa po ma-inspire din sa tulad ni Kuya Lito na PWD at syempre marami pa pong makapanood sa ating mga munting luto or munting luto serye. So yan, maraming salamat po. Sana po patuloy po kayo dyan at sana po tapusin nyo ang video na to at huwag nyo pong kakalimutan na i-click ang notification button pagka nag-subscribe na po kayo. So yan, maraming salamat po ulit sa iyo po na nag-sponsor sa pabunot ng ngipin ni Kuya Lito. Thank you very much po sa inyo. So yan, hanggang sa muli. See you next vlog. Bye! Thank you po. God bless us all! At yun na nga po, nandito naman po ako dito sa tabing bahay. Yan lang po yung bahay, oh. Dito po ako para tamimik. Andun po si Kuya Lito. Hey, let's! Hindi po niya tayo dinig. Yan. Nanonood din po siya sa Facebook or sa YouTube po. So, yan. Nandito po ako ngayon. Dito po ako nag-voice over kasi para tahimik po kasi nandun po yung mga pamangkin kong makukulit. Pero masaya po kahit makukulit yung aking mga pamangkin ay napakasaya ko po. Pero dito po tayo mag-voice over at napakasarap po kasi sa aking pakiramdam, napakasarap po dito mag-voice over. Kita po yung kapaligiran na puro green, yan. Tapos ito po, yan, yung pababa pong daan na yan ay ilog na rin po. Yan, yung pinaglabahan po namin nung nakaraang araw. So yun, gusto ko lamang i-share sa inyo tong kasiyahan ko kasi syempre madalang po ako ritong umuwi sa aming probinsya. Napakasaya ko po kasi syempre naipaparamdam ko sa ngayon yung pagmamahal ko sa aking magulang, sa aking nanay na nag-iisa na, wala na po akong tatay at sa aking mga kapatid. Napakasarap lang po sa pakiramdam na kahit konti or kahit papano ay nakakapag banding kami. Yan, salamat din sa aking kuya na pag may ganyan lakad kami talagang sinasamahan kami kahit ganyan po yung mga kapatid ko, lahat po sila
kung sino po yung available ay sinasamahan po kami ni Lito para po hindi na kami mag-commute or hindi na po kami mahirapan ni Kilito. So yan, dito habang nag-edit po ako at nagvo-voiceover ay nagmumuni-muni po ang inyong lingkod. Napakasarap po. Ganito po yung pangarap ko na sana pagdating ng panahon, pagka nakaipon po tayo kahit papano, kahit ganito lang kaliit ang ating mabiling pagtitirikan ng bahay at syempre makakapag-alaga po ng mga animals kahit konti-konti lang at makakapagtanim din kahit gulay-gulay lang na makapagpapatawid sa ating pang-araw-araw. So yun, napakasarap lang po sa pakiramdam. Habang nag-i-edit nga po ako rito ay tumatakbo yung aking utak at nag-i-imagine na sana at nangangarap na sana pagdating ng araw pala rin naman tayo kahit papano at magkaroon ng maiipon. Yun, sana pagbigyan po tayo ng Ama na yan naman ang lagi kong pinagpipray na kahit kapurat lang, kahit kaunti lang na mapagtitirikan ng ating bahay dito sa probinsya. Kasi iba pa rin po kasi kahit gusto mo sa Manila, iba pa rin yung pagdating mo dito sa probinsya may uuwian ka, meron kang komportableng bahay naman kahit papano, kahit kubo lang, may maayos, yun. Pero ang goal ko muna po ngayon sana mapaayos ko yung kahit dingding lang nila nanay ko, yung kanilang bahay, yung kanilang tinutulugan. Sana pag napaayos natin hindi na tayo kakaba-kaba. Kasi alam niyo po yung malayo ako pero nandito yung isip ko tuwing may bagyo. Kasi alam ko na ganyan pa lang yung nila nanay ko. So yun, sana pala rin po tayo. Kaya humihingi po ako lagi sa inyo ng paglalambing. Humihingi po ako sa inyo ng tulong para po sana i-share nyo itong ating mga video, ating mga vlogs. Para kahit ganun po, kahit papano ay magkaroon naman ng kaunting revenue. Makatulong, hindi lang po sa akin, hindi lang sa paglilingkod ko sa Diyos, paglilingkod namin. Hindi lang yon kundi pati na rin po yung pagtulong ko sana unang-una sa pamilya ko po muna. Kaya yan, nasasabi ko nga sa mga sumasama ng loob sa akin na hindi ko pa matulungan, pasensya na po muna kayo. Yan, tulad nga ng vlogs ko nung nakaraan, pinakita ko po sa inyo yung sitwasyon ng aking pamilya dito para naman hindi sumasama yung loob ninyo sa akin tuwing hindi po ako nakakatulong. Kasi ang una at pinapangarap ko po na matulungan ay syempre ang aking pamilya po muna. Hindi lang naman po ang aking pamilya, pati naman po yung pamilya ni Lito. Kung sakaling magkaroon kami ni Lito, talagang both parties po ay ng tulong po namin. Hindi lang po tulong, yun ay bunga na rin ng pagmamahal namin sa bawat aming pamilya. Syempre hindi naman po pwede na pamilya ko lamang yung aming tutulungang mag-asawa. Syempre both parties, pamilya ni Lito at pamilya ko, yun. Pero sana dumating yung araw na yun. At yun nga lang yung hinihiling ko sa Ama, na sana bata pa naman yung nanay ko, na sana maibigay ko pa yung kahit hindi naman maginhawa, maipadama ko pa yung pagmamahal ko sa kanya, maipadama ko pa yung komportableng bahay sa kanya, kahit kubo lang, sabi nga namin, basta komportable, maayos ang dingding, hindi yung kakaba-kaba kami tuwing may bagyo or anumang sakuna yung dumadaan dito sa ating lugar. Kasi syempre kahit sabihin yung maayos naman yung tinitirahan ko sa Manila, yung aking isipan nandito sa probinsya, nandito sa pamilya ko. Nandun nag-aalala ko, iniisip ko sila, lalong-lalo na minsan walang signal pag may bagyo. Hindi ko sila basta-basta makamusta. Yun. So, sana dumating yung araw. Sana dumating talaga yung araw na kahit dingding lang muna ng aking pamilya ang aking mapagawa, mapag-ipunan
Yun, sana maka rin ako ng kahit kapurat na lupa dito para naman maging komportable na yung aking pamilya. So, yun, hindi naman po siguro masamang mangarap, hindi rin masamang maghangad ng kahit kaunti para maparanas ko naman sa aking pamilya. Although, andun namang minsan nagda-doubt ako kung kaya kong gawin yun, kaya kong marating yung ganong bagay. Pero syempre, sa tulong at tulong at pagmamahal ng ating Ama sa atin, syempre araw-araw ko yung pinagpre-pray. Malay po natin ipagkaloob sa atin ng Ama at malay po natin para sa atin po talaga. So yun, ngumingiti po ako kasi nandun yung aking pamangkin, nag-hi po siya. Siguro tinitignan niya ako kung bakit ako nandito. So yun, siguro hanggang dito na lamang po siguro ang aking vlogs. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bye-bye po. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye!